Isipin mo ang tunog pa lang ng mantika habang unti-unting umiinit sa kawali. Parang may inaabangang himala. Sa mesa, nakahilera ang sariwang manok, hinugasan at pinatuyo, handang bihisan ng lasa. Hinaplos ko ito ng asin, paminta, bawang na dinikdik, at kaunting paprika. Tapos ibinabad sa buttermilk na may konting chili flakes. Doon pa lang, alam mong may mangyayaring espesyal. Habang nagpapahinga ang manok sa marinade, inihanda ko ang harina. Hindi basta harina, kundi hinaluan ng cornstarch para sa extra lutong. May konting garlic powder, onion powder at lihim na sangkap. Kaunting baking powder para sa mas magaang at malutong na balot. Pag-ahon ng manok mula sa marinade, isinawsaw ko ito sa harina. Pinisil-pisil para kumapit ang bawat butil. Binalik sandali sa buttermilk, saka muling binalot sa harina. Double coating. Diyan nagsisimula ang tunay na kalutungan. At nang isalang ko na sa mainit na mantika, sumabog ang tunog, shhh! Parang musika sa kusina. Unti-unting nagiging golden brown ang balat, bumubula ang mantika sa paligid, at ang amoy. Diyos ko, ang amoy! Amoy na kayang magpabalik ng alaala ng mga handaan, ng mga salusalo, ng simpleng hapunan na nagiging espesyal. Pag-angat ko sa manok at pinatulo ang sobrang mantika, kita mo ang perpektong kulay, hindi sunog, hindi maputla, kundi tamang-tamang ginto. Pagkagat mo pa lang, maririnig mo ang malutong na crack ng balat, at sa loob, makatas, mainit, malambot. Ang katas ng manok ay sumasayaw sa bawat hibla, habang ang alat at linamnam ng breading ay bumabalot sa dila. Hindi mo mapipigilan ang sarili mong umulit. Isa pa, at isa pa. Hanggang sa mapansin mong ang dating tahimik na mesa ay napuno na ng mga kamay na sabay-sabay kumukuha ng huling piraso. Ganito ang tunay na malutong na fried chicken, hindi lang niluluto, kundi binubuo ng tiyaga, tamang timpla at